Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kaniyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kaniyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong unang panahon, ang tingin ng mga tao sa digmaan ay isang holy war. Ang mga digmaan ay utos ng Diyos at kung sila ay nananalo, ito'y dahil pinanalo sila ng Diyos nila na mas malakas kaysa Diyos ng kanilang kalaban. Inutusan ni Samuel si Saul na ang mga Amalekita ay salakayin at ubusin sila, pati na ang mga hayop nila. Gawin nila ito bilang pag-aalay sa Diyos, ang pagkatalo nila sa kaaway. Kaya noong ang mga Israelita ay naglalakbay pa sa disyerto, noong panahon ni Moises, hindi sila pinadaan ng mga Amalekita at sinalakay pa sila. Kaya nagbitaw ng salita si Moises na darating ang panahon na ang mga Amalekita ay ipauubos ng Diyos. Sinalakay nga ni Saul at ng mga Israelita ang mga Amalekita at natalo nila. Pero hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Hindi pinatay ni Saul si Agag, ang hari, at hindi pinatay ang mga matatabang mga tupa at mga baka. Sinugod siya ni Samuel. Kinonfronta ni Samuel si Saul. Bakit hindi niya sinunod ang utos ng Diyos? Nagdahilan pa si Saul. Dadalhin daw nila sa dambana ng Gilgal ang mga hayop at doon isasakripisyo ang mga ito. Nagalit si Samuel. Mas nagugustuhan ba ng Diyos ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa anumang handog
Obedience to God is more important than any sacrifice. Dahil sa sinuway ni Saul ang utos ng Diyos, aalisin sa kanya ang pagiging hari ng bayan ng Israel. Kawawa naman si Saul. He became a rejected king. Ang kwentong ito ay isang maliwanag na leksyon na mahalaga sa Diyos ang pakikinig sa kanyang salita at ang pagsunod sa kanyang utos. Kahit na hari ay dapat sumunod sa kanya, mas mahalaga pa ang pagsunod kaysa anumang banal na gawain, kahit na ang pag-aalay ng hayop bilang pagsamba. Ang pinakamainam na pagsamba sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya. Ito'y dapat pakinggan ng lahat ng namumuno, sa simbahan man o sa bayan, kasi lahat tayo ay nasa ilalim ng batas ng Diyos. Ang isang problema ng ating bansa ngayon ay ang culture of impunity. May mga leaders na nag-aakala na hindi sila mapananagot dahil sa sila ay presidente, dahil sa sila ay may kilala na makapangyarihang tao, dahil sa sila ay general, o dahil sa sila ay kardinal o obispo. Lahat ay mananagot at pasasagutin ng Diyos. Kaya sikapin sana natin na maging masunurin sa Kanya. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng kadalisayan ng loob na totoong maglingkod sa iyo ayon sa iyong kagustuhan, hindi ayon sa aming pamamaraan. Bigyan po ninyo kami ng pusong masunurin at mapagkumbaba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.